Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagsasanib puwersa ng kampo ng mga Marcoses at ang mga dilawan, pink, lawan, or mga liberal party. Gusto ko lang munang i-remind na meron tayong stock ng dark chocolate ngayon. Pwede na kayong mag-text o tawag sa number na ito, 0916-9000-997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve. First week of July ang delivery. Okay, dito sa headlines ng Philippine Star. Anti-Duterte Unity Ticket Propose. Okay? So ito, sa interview ng mainstream media kay ex-Senator Trillanes, dilawan ito sabi niya, Marcos and pink camps can join forces. Ito daw si ex-Senator Trillanes, nag-communicate na siya sa Marcos administration at nag-propose na siya na kung po pwede magsama ang liberal, dilawan at ang mga Marcos camp para labanan ang mga Duterte. Kasi nga, nagpahayag na si BP Inday Sara na ang tatay niya, si PRRD at dalawa niyang kapatid, Mayor Baste and Congressman Paulo, lahat silang tatlo tatakbong senador ngayong 2025. So, nag-react ang ito, traditional opposition ito. So, ayaw nila na makabalik ang mga Duterte. So, ito, sabi ni Trillanes, we have to set aside sensitivities for a larger cause, which is the obliteration of the Duterte forces. Talagang atat na atat itong si ex-Senator Trillanes na mawala sa political map sa Pilipinas ang mga Duterte. Okay. Dagdag pa ng dating senador, sabi niya, the timing is good. It is a reason to galvanize the unity of all sectors who are not with the Dutertes. It should be in 2025. We must have unity candidates and observe all the opposition, the independent opposition. Okay? So, nasimulan na ni ex-Senator Trillanes ang exploratory talks. Yan, sabi niya, we have been reaching out to different personalities involved. Their initial reactions are positive. Wow! Maganda daw. Posible daw na mag-unite itong dilawan at pulahan. Tama ba? Pulahan red ang Marcos eh. Si BP Sara, green. Okay. Positive, sabi niya, we just have to sit down with them. I am reaching out to those who are establishing the list of senatorial candidates for the administration ticket. Sabi ni Senator Amy, ano na daw, sobra 50 na daw na list of possible candidates ngayong 2025. Kaya nga, pati si Senator Amy, alanganin na rin siyang maisama doon sa administration candidate. Ngayon, sasamahan pa ng mga dilawan. Di lalong wala nang kapag-asa itong si Senator Amy. Palagay ko, hindi na nila isasama si Senator Amy. Kasi ito namamangka sa dalawang ilog. Hindi natin alam kung saan siya. Marcos ba siya o Duterte ba siya? Sinasabi niyang all-out support siya kay BP Sara. Ngayon, gusto niyang mapasama sa ticket ng administration. Nasaan ba talaga itong Senator Amy? Okay, so ito.
Ah, sabi ni Trillanes, nagpadala na siya ng messages sa kampo ni former Senator Bam Aquino and Francis Pangilinan. At ito nga, sila yung sinasabi niya na positive ang response. Kaya lang, nakakapagtaka, si Trillanes, hindi siya nag-communicate sa kampo ni Leni Robredo and former Senator Mar Rojas at hindi rin kay Senator Risa Hontiveros. Inuna pa lang niya si Bam Aquino at Francis Pangilinan. Ano kasi, nakita ko nababahala ang liberal na maitsapwera na sila kasi si dating VP Leni Robredo ayaw niyang tatakbo ng senador. Okay, so sino pa ba ang pambato nilang pagiging senador? Ito si Marojas, wala, maitsapwera ito. Si Marojas, Bam Aquino, ganun din. Francis Pangilinan, wala na ito. Laos na ang mga ito eh. Pwede lang si ex-VP Leni Robredo kung tatakbong senador. Palagay ko mananalo yun. Ayaw niya. So, nakita ko ito, parang strategy din ni Trillanes na baka gusto pa nga niyang mapasama eh. Kasi di ba natalo si Trillanes noong 2022 election. Baka gusto niyang gusto niyang kakandidato ulit at nakikita niya ang tanging pag-asa niyang manalo is mapasama dito sa kampo ni Marcos camp. Kaya kuha na lang, balimbingan ng mga ito. Ano pa? Okay, sabi niya, asked if he thought President Marcos might be open to the idea. He said, we'll know in a few days na parating na natin yung mensahe. So, hindi pa sigurado, yung sinasabi ni Trillanes, parang positive na sa kampo ni Bam Aquino at saka Francis Pangilinan. They are open na mag-tandem, mag-unite with Marcos camp. Nako, Francis Pangilinan. Ito yung, malala niyo yung sabi niya no na Kiko Pangilinan, yung sabi niya ipapahukay niya yung boto ni dating President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Nako, hindi ko makalimutan yun. Papalihukay daw niya dahil hindi daw karapat-dapat na mailibing si late President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Tapos ngayon, for political accommodation, makikipag-team up na sila kay Marcos Jr. Grabe naman. So, wala pang kasiguraduhan kung papayag ang Marcos camp. Sabi ni Trillanes, that's a proposition worth looking into. If I am crucified for thinking of this proposal, okay lang naman sa akin. So, if his proposal is pursued, he said, a unified ticket would be fielded in time for the 2025 midterm election. So, ano sa tingin nyo? Papayag ba ang Marcos camp na makipag-sanib, makipag-tandem sa liberal? Palagay ko, okay sila nito eh, papayag. Kasi natatakot sila itong both Marcos and liberal. Natatakot sila dito sa tatlong Duterte na ito. Kaya nagpapanik. Kasi tingin ko may asim pa talaga ang mga Duterte. Lalo na ngayon na maraming dismayado, maraming nahihirapan itong pagmahal ng mga bilihin, yung matinding takot na baka sumiklab ang gyera dahil ang administrasyong ito is
klarong-klaro na dumikit sa Amerika na resulta sa ang China galit na dyan sa West Philippine Sea. Nakaamang na ang giyera, maiipit na tayo sa giyera ng dalawang superpower. Kaya ito, ang mga taong natatakot sa giyera, nakikita nila na pag makabalik Duterte, kahit sa senador pa lang, then of course, itong 2025 election, preparasyon ito sa 2028. Kaya ang mga dismayadong mga Pilipino ngayon, kikita nila ang pag-asa nila ang mga Duterte. Kaya ito, exciting na labanan sa politika ngayong 2025. Duterte versus all. Silang lahat na. Sige, tingnan natin kung sino ang matibay.